La, dalian mo, matatalo ka na. Ma, matagal pa ba yan? Gutom na ako. Oo, patapos na ako. Mads, kanina ka pa nag-iPad dyan. Kain muna tayo. Hoy, Mare! Ano ganap? Hoy, Mare! Kumusta na? Uy, ayos lang naman. Sakto yung pagdating niyo, samahan niyo kami sa pagkain. Uy, sakto! Gutom na din kami. Sige, kain na tayo. Ma, gutom na ako. Kain na tayo. O sige, magdasal muna tayo nang tayo'y makakain na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Masayang pamilya. Yan ang buhay ni Liza. Pero paano kung ang bawat kiting nakikita niya ngayon ay huling sulyap na pala bago sila lamunin ng isang hindi inaasahang trahedya? Oh, Mare! Nabusog kami! Maraming salamat! Uy, Mari, wala ko naman. Balik kayo next time, ha? Sige, Mare. Wala, ano to? Ma! Panoorin mo tong balita! Ano yun? Ilang lakas naman ng bagyo yan. Kailangan pala nating maghanda. Kaya nga po, Ma. Magandang gabi at narito ang ulat tungkol sa Super Typhoon Philippine. Signal number 5 na ngayon sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa lakas ng hangin umaabot sa 200 km per hour. Inaasahang maglalandfall ang bagyo mula 8 o'clock ng gabi hanggang 4 o'clock ng madaling araw. Pinapayuhan ng lahat ng residente na agad lumikas at pumunta sa evacuation center para sa kaligtasan. Manatiling alerto at makinig sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan. Ang hapdi ng nagdaang bagyo ay hindi natapos sa pagtila ng ulan dahil sa pagkawala ng kanyang tahanan, pagpanaw ng kanyang mga anak at sa pag-iisa ng walang masasandalang kaibigan. Tuluyan ng lubog si Liza sa isang klinikal na bangungot na kung tawagin ay Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD. Ang bawat kulog ay naging paulit-ulit na pagbabalik ng sakuna sa kanyang isipan. Kaya naman, sa tulong ng Behavioral Medicine Department, pinili niyang harapin ang mga sugat ng kahapon sa pamamagitan ng therapy. Isang patunay na sa kabila ng durog na sistema ng emosyon, may pag-asa pang muling mabuo ang isang pusong pinatumba ng isang kalamidad. Magandang araw, Lisa. Ako si Nurse Joyce at ako ang mga kasama mo ngayon. Hindi mo kailangan magsalita agad kung hindi mo pa kaya. Masyadong malakas yung hangin at ulan. Hindi ko na sila naligtas. Naiintindihan ko na hindi madali tanggapin yung mga nangyari. Natural lang sa tao na makaramdam ng takot at lungkot kapag may mga nasasawing mahal sa buhay.
Wala na sila, wala na yung mga anak ko. Parang naririnig ko pa rin sila. Yung mga sigawan nila. Hindi ako makain. Napapansin ko na bumibilis yung paghinga mo ngayon. Tandaan mo lang, Liza, na kasama mo ako. Nandito tayo sa ligtas na lugar. Subukan mong sabayan ako sa paghinga. Dahan-dahan tayong huminga. At ilabas. Hinga. At ilabas. Hinga. At ilabas. Hindi natin kailangang harapin ng sabay-sabay ang lahat. Bisa, gusto ko lang sabihin sa'yo na pwede natin unti-unti ng proseso na ayon sa mga payo. Pagkatapos ng pag-uusap ni Nurse Joyce at Liza, formal nang inilipat ang pangangalaga sa kaso ng pasyente sa ilalim ng head doctor ng psychiatric department na si Dr. Sia. Good morning, Lisa. Ako si Dr. Siga. Nakausap ko si Nurse Joyce kanina about sa mga simptomas at nararamdaman mo. So, andito kami para tulungan mabawasan ang iyong takot at bigat ng iyong nararamdaman. Hindi ako natatapos po itong takot at mahumog ko. Sa pamamagitan ng iba't ibang therapy, katulad ng supportive therapy at saka crisis intervention therapy, andito kami upang samahan ka habang unti-unti kang gumagaling at bumabangon muli. Sa tulong ng mga therapy na ibinigay at pinamahalaan ni Dr. Sia, unti-unti nakita ang positibong tugon ni Liza sa kanyang therapeutic regimen. Ang mga session na ito ay naging daan upang dahan-dahan niyang maproseso at maihaw ang sarili mula sa matinding trauma na kanyang pinagdadaanan. Bagamat mahaba ang proseso ng psychological rehabilitation, unti-unti nang bumalik ang katatagan ng kanyang emosyonal at mental na kalusugan. Hanggang sa isang araw, Uy, Liza, kamusta ka na? Ano yung ginagawa mo? Kaya naman po, nag-i-improve na po. Mabuti naman. Hello Liza, magandang araw. Kamusta man ang pakiramdam mo bago ka umuwi? Mas okay na po kaysa sa po sa dati. Medyo kinakabahan lang po. Mabuti naman kung ganon. Ano naman ang mga bagay na nakakatulong sa'yo habang nandito ka? Yung nailalabas ko po yung sa loobin ko, ganun po. Tapos yung may nakakausap po ako. Maganda naman at kaya mo nang kontrolin ang sarili mo at hindi mo na kinikintim ito. Di ba nakapag-therapy kayo ni Nurse Joyce? Ano naman ang mga bagay na natutunan mo sa kanya? Natuto po ako na i-express po yung emotion ko. Tapos natutunan ko din po kung bakit ko nararamdaman yung mga ganong bagay. Mabuti naman kung ganun. Ano naman ang mga napapansin mong pagbabago mo? Hindi na po ako gaano na kinakabahan. Hindi po kaya dahil na na-overwhelm po ako, ganun po. Nakakatuwa naman at kaya mo nang kontrolin at i-manage ang sarili mo. Tandaan mo lang, Liza, na Normal lang ang mga bagay na mabigat ulit ang pakiramdam mo, pero mas mahalaga na alam mo na kung paano ito kontrolin. at humingi ng tulong sa iba. Bago ka umuwi, Liza, may mga bagay lang na nais kong ipaalala sa'yo. Dapat kompleto ang iyong pagtulog, kumain ka ng tama at sapat. Tapos, kapag gusto mo ng kausap, pwede ka namang pumunta sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Gawin mo din yung mga bagay na tinuro ni Nurse Joyce sa'yo tulad ng deep breathing exercise, tsaka pagkikipag-usap sa tao. Tapos, kapag gusto mo naman na kausap kami, bukas lang kami para sa'yo. Maraming salamat po. Ang laki po ng tulong na binigay niyo sa akin, lalo na po sa pag-aalaga at pakikinig. Walang anuman. Sa tulong ng collaborative effort ng healthcare team na binubuo niya na Nurse Joyce, Nurse Hazel at Dr. Sia, unti-unting nakabangon at nakarecover si Liza mula sa matinding trauma ng pagkawala ng kanyang bahay at anak sa nagdaang bagyo.
darama mo, kaibigan ng problema. Ang kanyang kwento ay isang buhay na nagpapatunay na napakahalaga ng mental health ng isang tao. Kaya't napakalaking bagay na piliin natin ang mga taong nakapaligid sa atin. Yung mga handang umunawa, makinig at umakay sa atin sa oras ng dilim. Tandaan natin na ang kalusugan ng isip ay hindi dapat isinasantabi. At ang paghingi ng tulong sa mga eksperto at sa isang supportive na komunidad ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. Iwan sa paglakbay dito sa mundo, walang katiyakan.